Sa patuloy na pagmamatigas ng China sa pang-aangkin ng mga teritoryo sa West Philippine Sea, dumaong sa Maynila ang dambuhalang barkong pangdigma ng US. Ito ang USS America LHA-6, isang America-class amphibious ship. Sila ang sentro ng mga Amphibious Ready Group at isang US Marine Corps Air-to-Ground Task Force. Nagbibigay ang mga ito ng walang kapantay na kakayahan na nakabase sa dagat. Kilala din ito sa tawag na large deck dahil sa lawak ng deck nito. Ang barko ay naglulunsad ng mga puwersa mula sa himpapawid at karagatan. Gumagamit ng mga panloob na wheel deck at flight deck upang magsagawa ng mga misyon sa iba't ibang saklaw ng mga operasyon na mula sa humanitarian assistance, disaster relief at sa buong puwersang labanan. Kabilang sa mga defense weapon system ng malaking barkong ito ay ang 50 caliber machine gun, Phalanx, Sea Sparrow, rolling airframe missile, anti-ship cruise missile system at mga decoy launcher. At meron din itong mode for self-defense system upang depensahan ang sarili sa mga missile na nagmumula sa kalaban. Ang barko ay mayroong 1,200 na tripulante at halos 30 football field ang haba nito. 20 palapag ang taas mula sa kilya nito hanggang sa tuktok ng kanyang deckhouse. Ang dimensyon ng flight deck ay higit sa 2 ektarya para sa paglipad, paglapag at paglalagay ng mga sasakyang panghimpapawid. Sa isang typical na air combat element, ang USS America Amphibious Assault Ship na ito ay may kargang 20 F-35B Lightning II strike fighters, 4 na AH-1C Viper attack helicopter, 2 UH-1 Venom attack helicopter, 4 na CH-53E Super Stallion helicopter, 1 dosenang MB-22 Osprey, at 2 MH-60 Search and Rescue helicopter. Sa badge ng barko o logo ay mayroong nakasulat na Latin words na Velo Vel Pacem Paratus na ang ibig sabihin ay ready for war or peace. Ang mga fighter jets tulad ng F-35 at iba pang mga attack helicopter ay nasa parking sa loob ng barko upang wag maulanan at mabilad sa araw. Mula sa flight deck, ibababa ang mga aircraft gamit ang aircraft elevator. Sa maikli nitong pagbisita sa Pilipinas, ito ay pagpapakita ng matibay na relasyon ng Amerika at Pilipinas. Dala ng pagbisita ang mensahe na may maaasahan sa oras ng kagipitan ang Pilipinas at iba pang mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific. Inaasahang isa ang barkong ito sa re-responde sakaling umatake ang China sa West Philippine Sea. Pero matatanda ang sinabi noon ng China na wala itong planong atakihin ang Pilipinas dahil magkaibigan umano ang dalawang bansa. Sinabi ito ng China noong dumaong ang mga warship nito sa Davao City kung saan imbitado pa noon si dating Pangulong Duterte na kahit may mga pang-aapi at pananaboy ang ginagawa ang China sa mga Pilipinong mangingisda ay tila ba walang nangyari. Very impressive. It's clean and even the carpeting, it's all carpeted inside and it's like a hotel. I hope that the Philippines and China can be friends forever, like jasmine that blooms beautifully. Ang amphibious assault ship na ito ay naglayag mula sa Japan matapos ang isinagawang military exercises ng US at Japan na tinawag nilang Iron Fist. Sa paglalayag ng barko mula sa Japan ay dumaan ito sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. At ayon sa commander ng barko ay wala naman umano silang nasagap na radio challenge mula sa mga eroplano o barko ng China. Sa mga nakalipas nating video kung napanood nyo, mapapansin na kapag ang US ay bibisita sa West Philippine Sea, ang China ay bigla na lamang magre-radio challenge at kapag nalaman nilang US ay tatahimik na sila. Pero kapag barko ng Pinoy, ay panay ang mga radio challenge ng mga Chinese na ito. Sa ngayon, ang mga crew ng barko ay maggagala o mamamasyal muna sa mga pasyalan sa Maynila. At bukod sa mga barkong pangdigma ng US, alam mo bang mayroong barko ang US na isang hospital at mas malaki pa sa mga sikat na ospital dito sa Pilipinas? Ito ang USNS Mercy, isang advanced hospital ship
Singhaba ito ng mahigit 10 basketball court at may taas na 10 palapag at meron itong sariling helipad, pharmacy, laboratory, emergency at operating rooms. 1,000 ang bed capacity. Mas malaki pa sa mga kilalang ospital sa bansa tulad ng Makati Med, St. Luke's at Medical City. At sa 900 crew nito, 100 ang mga Pilipino. At bumibisita lamang ang barkong ito kapag merong mga malalaking trahedya sa bansa tulad ng Yolanda noon. Sa unti-unting pagbangon ng Pilipinas mula sa pagkalugmok nito, sana ay patuloy pang umangat ang ekonomiya ng bansa upang balang araw ay magkaroon din tayo ng mga kagamitang katulad nito dahil madalas ang mga kalamidad sa bansa pati na rin ang mga banta mula sa labas ng bansa. At bago matapos ang video, ano ang reaksyon mo? I-komento lamang po ang inyong mga sagot sa ibaba at baka pwede mong pindutin ang like button sa ibaba at mag-subscribe. Maraming salamat po.